Dismayado ang grupong Green Thumb Coalition sa pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang taon nito sa pwesto. Sa perfect score na 160, 11 points lamang ang nakuha ng Pangulo batay sa scorecard ng grupo. Ayon kay Judy Pasimio ng Alyansa Tigil Mina, hindi na pagtuunan ng pansin ng Pangulo ang mga tunay na issue ng bansa. Droga ba talagang ang pinakamalaking problema ng mamamayan? Hindi ba lupa? Hindi ba ang pang-aagaw ng lupa? Hindi ba ang kahirapan? Hindi ba ang kawalan ng pagkain? Yan ang mga tunay na pressing issues ever since. Dagdag pa ni Pasimio, bigong na ipakita ni Duterte ang kanyang tapang nang hinayaang mawala sa posisyon si dating Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez na nagpakita ng tunay na malasakit sa kalikasan. Nawala ang strongman ng usapin na ng mining. Nawala ang strongman ng pumwesto na ang mga new oligarchs na pinangungunahan ni Dominguez, ni Zamora. Talamak din umano ang paglabag sa karapatang pantao sa unang taon ni Pangulong Duterte. Bagsak o mas mababa pa sa bagsak ang grado ng presidente ng pamunuan ngayon. Halimbawa na lang yung usapin ng right to life. Alam natin na iyan ang pinakamatinding violations ngayon. Sa usapin ng pagpatay laban doon dahil sa war on drugs. Bukod sa human rights at mining, hindi rin pumasa sa grupo ang performance ng Pangulo sa energy transformation, waste, biodiversity, land use, food sovereignty at people-centered sustainable development. Samantala, tanging sa kategorya lang ng climate justice nakakuha ng fair grade ang Pangulo. Ayon kay Glenn Imata ng Philippine Movement for Climate Justice, nakitaan naman sa ilang paraan ng kooperasyon sa pagresolba sa climate change ang administrasyon. Ang ating gobyerno ay nag-accede dun sa Paris Agreement, no, na ang initiator nito ang ating Pangulo at niratipikahan ng ating Senado. No? So, tingin natin may commitment para tumugon doon sa kasunduan sa Paris Agreement. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City.